Magandang umaga mga kabay. So ito yung pangatlo ko na approve repair mga kabay. Ayan. Ang job order nito mga kabay, ganun din po. 39135 liter D. Ayan. Kasamahan po ito kanina sa dalawang cordless na grinder. So ang model nito mga kabay ay D25481. Ayan. So ang papalitan dito mga kabay ay kanyang anong tawag dito? Module. Ayan. Hindi po ito control module dahil wala naman po siyang variable, wala siyang pinipihit. Ayan, wala po siyang variable dito. Ayan. Bali ito po yung parang pinaka yung ano tawag ba niya? Parang sinasala niya yung kuryente. Ayan. Kasi pag wala ito, gagana rin naman pero diretso siyang mabilis mga kabay. Wala siyang mabagal muna bago siya basta diretso. Parang yung mga nirerekta natin. 'Di ba? Pag nirekta natin siya, iba yung andar niya, mabilis kaagad. Ayan. Pag may ganito mga kabay, parang smooth siya gumagana. So yan po yun. Sa pagkakaalam ko, yun po yung trabaho nito. Ayan. Tapos sunod mga kabay yung O-ring. Ayan. Ito po yung O-ring sa piston tsaka sa striker. Ito naman po yung carbon niya tsaka connecting rod na bali. At syempre yung seal. Ayan. So yan po yung ipapalit natin dito sa 5 kilos na 3 mode to mga kabay. Meron siyang hammer, may drill at may tibag. So yan po mga kabay, samahan nyo po ako. Kakabit po natin yung pyesa na binanggit natin. So tara mga kabay. So yan mga kabay, hindi po siya gumagana dahil sira po yung module niya. Ayan. Pag kinabit natin ito mga kabay, gagana yon. Alam ko ito yung nirekta ko yung hindi siya gumagana tapos nirekta ko siya. So yan mga kabay, babaklasin na po natin. Lahat po ito mga kabay, kalas. Ayan. So yan mga kabay, nabaklas ko na po. So ito po yung connecting rod niya, ayan. Basag po, tapos yung O-ring niya wala na rin. So papalitan po natin yan mga kabay. Papalitan muna natin yung kanyang O-ring. Ayan. So iba po yung O-ring niya. So yan mga kabay, nakahanap po ako ng O-ring na kamuka. So ang papalitan na lang natin dito yung connecting rod niya mga kabay. So sungkitin natin. Tapos tulak natin yung pin, ayan. So dito tayo magpapalit, ayan. Punasan muna natin mga kabay. Lagay natin yung bagong connecting rod. Ayan. Tapos balik natin yung kanyang lock. So ayan na mga kabay. Bago na po yung connecting rod niya, bago na rin yung O-ring. So sa striker na lang mga kabay. Excuse me po. Nakabitan natin yung sa striker, sa nabisa. Yun. So yan mga kabay, okay na po. So ikakabit na po natin yung kanyang dito muna tayo mga kabay syempre. Yan. So bago natin ikabit yan mga kabay, lalagyan muna natin ng grasa. So yan mga kabay, babalik na natin yung kanyang striker. Ayan, sa pagkakabit, ganun ulit mga kabay. Ayan. Ayan. At syempre ang sunod yung connecting rod piston. So may grasa din po siya. Ayan. Paikot mo siyang ganyan. Ayan. Sa pagsalansa naman nito mga kabay,
Mauna po itong maliit na spring. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos yung malaking spring na mayroong guma. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ang forma niyan mga kabay is pag ganyan. Ayan. Tapos ito pag ganyan. Ayan. Yan po yung forma niya sa loob mga kabay. Pag kinakabit ko na yan. Yan. So pwede na yan pang salpakan mga kabay. Yan. Pero hindi mo pwedeng isalpak yan na nakaganyan. Siyempre kakalas mo muna. Pinakita ko lang sa inyo mga kabay kung paano ikabit. Ayan. Siyempre ito muna. Yan. Para pumasok. Ay, hindi ko pa pala nakalas to. Kailangan mo na makalas pala to. Paano pala natin ikabit yung ikabit yung connecting rod. So ayan mga kabay, nakalas na po natin. So pwede na po nating ilagay yung ito muna mga kabay, yung bakal. Ay nako. So yan na mga kabay. Okay na po. So ilalagay na po natin tong spring mga kabay. This spring. Yan. Tapos sasalpak na po natin to. Wala na bang naiwan? Ayan, wala na. So sasalpak na natin. Aray. Masok ka na. Yan. Dapat ganyan lagi. Siyempre yung lock. Ayan. Balik natin yung lock mga kabay. Ayan. Kailangan saktong-sakto mga kabay. At papasok talaga siya sa kanyang hiwa. Ayan. So okay na mga kabay. So ayan na po yung connecting rod niya nasa loob. Ayan. So dating gawin mga kabay, ang pormahan din yan mga kabay pag tinusok niyo yung yung crankshaft, dapat nakaganyan sa gitna. Ayan. So yan mga kabay, babalik ko na po ito. Kanyang crankshaft. Yan. Tapos sabay tulak nyo yung connecting rod. Yan. So yan na mga kabay. Ayan, pasok na po siya. So iikot natin yan. Ayan, para hindi siya makalas. Dahil hindi pa po natin naibalik yung kanyang ring. Ayan, yung circlip niya mga kabay. So babalik natin yung circlip. Ayan. Para hindi na po siya makalas kahit saan siya iikot. Ayan. So ang sunod mga kabay, ito yung nagsisilik mga kabay ng hammer, drill, tsaka chipping. Ayan, ito yung baba, taas. Ayan. Pag pinipihit nyo po yung selector, ito yung gumagalaw. Ayan. So ikakabit ko na po ito mga kabay. So ayan mga kabay, okay na. So ikakabit na po natin yung housing, tsaka yung field coil niya mga kabay. Panghuli lang po natin yung carbon tsaka yung kanyang module. Ayan. So ito muna mga kabay. Wala. May naiwan pa mga kabay yung eto. Muntik na makalimutan. Ito pa pala. So yan mga kabay, nakabit ko na po. Ayan, pati po yung sa dulo, kinabit ko na. Pati selector. So ang huli natin ikakabit mga kabay, yung module niya mga kabay ito. So tabi muna natin ito mga kabay. So dito tayo sa module ngayon. Ayan, madali lang naman magkakabit ito mga kabay. Ayan.
Isang buo po yan mga kabay. Yan. So ililipat mo lang yan mga kabay. Yan. Kung paanong pagkabit yan mga kabay. Susundin nyo lang yan. Ayan. Tapos ito. Ito mga kabay, hinahatak lang po ito. Pinaka-ribbon niya. Tapos didiin mo rin lang pag kinabit nyo na po. Ayan. So ayan na mga kabay, napalitan ko na. Ito yung luma. So babalik po natin ito mga kabay. Ito mga kabay, dito yung nakakabit. Ayan. So yun po yung itsura niya mga kabay. Oh. Ayan. So pag wala ito mga kabay, hindi siya aandar. Ayan. So ulitin ko mga kabay, kapag may mga ganito kayong unit, tapos di siya umandar, yung carbon, chichik nyo kung mahaba pa. So ito lang ang gagawin nyo mga kabay. Tatanggalin nyo po yan, irerekta nyo. Yan. Imbis na idadaan nyo pa dito, diretso na po siya sa armature field coil. So hindi na kayo dadaan dito para malaman nyo kung sira talaga ito. So yan mga kabay, okay na. So isasalpak na po natin yan. Ayan. Ganun po yan. Ayan. Tapos syempre ito, yung maliit na terminal, susok-sok nyo lang yan dyan mga kabayan. Napakadali lang po yan. Ayan, ayos na yan. Tapos susok-sok mo na lang siya sa housing para hindi siya mabatak. Yan. Iwasan pong mabatak ito mga kabay, tsaka yun nandoon. Kasi manipis lang po yung pinaka-clamp niyan mga kabay. So pag nahatak yan, minsan di na siya gagana. Hindi nagagana yung module niya mga kabay. Yan. So yan mga kabay, nakabit ko na. So ititesting na po natin kung gagana po ba. So yan lang mga kabay, ang pinalitan lang po natin, connecting rod, module, syempre yung carbon brass, yung seal, tsaka yung dalawang o-ring mga kabay. Yan. So yun po yung pinalitan natin dito mga kabay sa repair natin na dito 5481. Ayan, dito 5481 na combination jackhammer na 5 kilos. Meron siyang tibag, meron siyang drill, meron din siyang hammer. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, subscribe nyo po ito aking YouTube account. So maraming salamat mga kabay. Bye bye.